una kong pinadala, bakit ko sinasabi to? Dapat hindi ko sabihin to. Dahil sinasabihan pa ako, wala akong konti lang ang bag ko. Kaya sasabihin ko to. At alright, what's up mga tangay? Welcome back. This is my YouTube channel, Katangay PLC. Sa mapagpalang araw mga tangay. Good morning, good afternoon, at good evening. Alright mga tangay, mag-reaction tayo for today dito sa big sponsor ni M. Ito nga may siniwalat na lihim nito, na lihim ni M. Kilala niyo ito mga tangay. At ito nga ay, ito si ma'am ay ano niya lang, siniwalat niya lang ang katotohanan dahil wala siyang pakialam. At ito, pag-i-awareness na rin ito sa mga Kalingap Angel, ex-Kalingap Angels at na-sponsor na rin mga tangay na tutulungan dito mga tangay. Panoorin na samahan nyo ako panoorin ang reaction dito. At alright mga tangay, kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking munting channel, mag-subscribe ka na para update ka sa mga upload reaction ko. At FB page ko, nag-follow reaction din ako. FB page ko, Katangay PLC, official, mag-follow ka na. At kay Kuya Abal Santos Matubak, kung hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na mga tangay. Kaya na kay Kalingap Rap, kay Business Official, Papadins TV. Yan, mga charity vlogger yan mga tangay. So alright mga tangay, reaction na natin to si ma'am, yung big sponsor ni M na wala daw, malit lang daw ang bag dito mga tangay. Samahan nyo ko, reaction na natin. manahimik na lang, na hindi ko hayaan na yung paninira ng mga batcher, kung ano mga bagay na hindi maganda na pinagsasabi. So I think sa mahabang panahon na aking muni-muni o sa aking pinag-isipan, pinagdasal, at saka of course I ask the guide. Alright, ito mga taka, pinag-isipan ni ma'am at nagmuni-muni para na rin matahimik yung sarili niya, di ba matay? Normal yun matay. Siya na nga tumulong, siya para yan naging guilty, di ba matay? Imbis yung tinulungan niya ang maging ng sorry, siya pa naging masama, di ba matay? Grabe no? Tuloy natin. Of the Holy Spirit, by God, na dapat isiwalat ko yung katotohanan, na huwag po ako matakot kasi alam ko na lahat ng bagay na dapat at totoo, wag nating itago at wag tayong matakot. Kasi ako naman, hindi naman ako affected sa mga bagay na kung anong pinagsasabi sa akin na hindi totoo. Kasi God is watching me. God know what is real and totoo. Totoo yan. Kapag sa totoo at katotohanan, tama si Madam na ano niya, para mag-ian rin awareness din matangay, kasi yung mga kababayan natin, mga katulad ni Madam, hindi naman yan pinupulot yung pira nila eh. Pinaghihirapan din nila yan matangay. So normal yan, karapatan ni Madam na isiwalat ang katotohanan yung para mabawasan na rin yung ano niya, siyempre stress, di ba matangay, normal yan, kinikim-kim, di ba, mas maganda na rin na para wala na rin mabiktima yung ibang mga sponsor, di ba matay, at mag-awareness din ito, di ba? Tuloy natin. At saka hindi ko gamitin yung kapangyarihan ko, yung posisyon ko, yung bagay na hindi para sa mabuti. Gagawin kong bagay na to para sa maganda, yung maganda si Madam niya. Hindi niya daw gamitin yung bagay na posisyon na kapangyarihan niya na gawa sa hindi maganda. Kasi sa puso niya talaga matangay ay nagbigay siya, nagatulong siya sa mga beneficiary na pasok sa kanyang kriteria. May ganun talaga na sponsor matangay na mabait, na may gusto niya magtulong, bigay ng gift of love doon sa tutulungan. Kaso dito naabuso siya matangay. Para sa katotohanan at saka maliwanagan ang lahat na mismo galing sa akin. You know, isa rin yun. Kasi nababas siya matangay, bakit hindi siya nagasalita. Ito ay kaya nag-video siya matangay para ilabas niya yung itong katotohanan. Sa kanya ito matangay ha. February, mulang February hanggang October, nag-support lang ako sa isang tao na akala ko ito yung nakarapat-dapat. And sabi ni Mama, akala ko karapat-dapat, siyempre naghanap niya nakarapat-dapat tulungan. So, alright, tao lang si Madam, alright, kailan din. Hindi talaga perfecto ang tao na kakamali, kaso lang si Madam ay siyempre kala niya nakarapat-dapat, kaso ayun pala, di ba? Kaya sa isang ano nga, isang salita na
sa huli yung ano, pagsisisi. Kaso normal lang yan, normal lang yan. Siyempre nagtulong si madam, kaso lang ano eh, di ba? Panahon na yon, kami ng kaibigan ko, yung parang kinukonsider kong best friend, kami ni Hila Bishop, na pag-isay pa namin tumulong sa isang beneficiary kasi akala namin kailangan niyang tulong, so we to do it, you know. So sa mga panahon na yon, kami yung nagtulong, tapos dumating yung point na tinanggal kami sa isang grupo. Tinanggal kami dahil nagpadala kami ng diretso ng pera sa isang beneficiary. Yun ang pinakatotoo. At nandito po. Sabihin, inamin ni madam na nag-direct sila sa beneficiary kaya natanggal sila. So awareness nga ito matay na natitira sponsor na wag mag-direct sa beneficiary para hindi mabuhalaanan, hindi masasaya yung tulong nila, di ba matay? Bakit di nila sila magtiwala? Ila kalinga para pila kuya bal sila kalinga para kuya bal ay pag pinakitiwalaan talaga, di ba? Kasi diyan isa na ano eh, lumalaki yung ulo ng beneficiary na dumadirect yung sponsor, di ba mga tangay? Para kinakampihan yung beneficiary, di ba? Lahat yung ledger ko kung magkano pinadala kong pera, nandito po yung lahat sa account ko po, ilang pages ko to, confirmation, lahat na pinadala ko. Pinakita niya mga ebidensya mga tangay na may mga resibo siyang hawak na pinadala. So alright, maganda yan. Para kasi inano binabas siya, bakit wala kayo pakita na ano na resibo, ebidensya. At ito na photo na napatutuan ni big sponsor na nagpadala siya at may resibo mga tangay. Pera. Nagsimula po ako nagpadala ng pera ng month of March. Nandito din po sa cellphone ko. Kasi ayoko po yung palagi akong sinasabihan na budol-budol po ako, at sinasabihan ako na wala akong ambag. God is watching right now. Naririnig niyo mga takay na ay umalis na big sponsor na yun. Maanom naman yun. Small sponsor naman yun. Ay grabe, 367,000. Saan mo pinanapin mga takay? Ha? Makabili ka na nun ng sikanan sasakyan o makapatayo ka na ng bahay niyan mga takay na worth 367,000. Hindi yan maliit na pira mga takay, malaki yan. Siyempre sinabihan pala siya na budol-budol at patunay niya patotoo na may resibo siya, hindi siya budol-budol na sponsor na nagbibigay siya at sa sarili niya pang bulsa, hindi by group yan, sarili niyang income yan, mataka pira niyan. Alam ko na nanonood ang Panginoon watching right now. Alam ko na nanonood ang Panginoon at ang nasa listahan ko lang yung galing sa sarili kong bangko na pera na pinadala sa isang tao. At nandito din sa ledger na to nakalagay na umabot ako ng 367,314 ang pera na padala ko. Kami ng asawa ko mulang March 3 hanggang lahat na padala ko. Grabe no, laki nun. Simula March 3, may date pa. Pasok to yung ebidensya mga matay. September 1st. At kung masakit na makasalita na baka binabasi ni mama. Si ma'am big sponsor na wala pang, baka yung nagsasabi na baser ni ma'am big sponsor yung wala siyang inambag. Yung baser ni ma'am. 'Di ba? Ito may pinakita na si big sponsor. So palpal yung nagsabi na baser niya na bakit di siya mapakita ng ebidensya. Ito na, sampal na sa kanila, di ba mga tangay, di ba? Tuloy natin. Kita yung ledger, ang unang pinadala ko is March 3, nandito din, buksan ko para makikita nyo. Ito yung unang pinadala ko, ito siya is $100, so may binayaran ako, so 5,337. Ito siya, yung una kong pinadala. Na itong binayad ng loan, binayad ng kuryente ng pamilya nila. Next, nagpadala ako March 4. Sunod-sunod ako nagpadala. Okay, grabe no, binayad ng loan, electric bill, grabe. Grabe yung beneficiary na yan ni CM. Pati yung yung electric bill, naging prinsesa, naging batugan ng buong pamilya niya. Tapos loan, pina-English lang ni ma'am,
sariling utang nila, sariling utang pamilya nila, pinakargo sa sponsor. Grabe mga tayo, no? Grabe na lang ako, sana all, grabe. March 3, ito naman March 4, yung pinadala ko is another 5,000 pesos. So, ang lahat salita, Ang inisponsoran lang yung pag-aral o bahay, bakit o bigas. Pero dito loan, electric bill. Grabe. Kakaiba yun mga tayo, personal na kanilang ginawa pamilya nila. Yung utang yun, in English lang. Sponsor ang nagabayad. Electric bill. Grabe. ahan ko ito na wala kami pa lang ni Beth Bishop nagpapadala ng pera. So, nung month of March, 1, 2, 3, 4, 5, 5 beses po ako nagpadala. Umabot ng 16,987. Kasi tinawagan po ako na yung tatay yata na aksidente o whatever, na injured, kaya nagpadala po ako ng pera. Galing sa akin. Tinawagan ako na yung may injury, kailangan ng tulong. So, nagpadala po ako ng pera. Hindi to parinig, totoo. Sana all ka na lang, pati aksidente ng tatay na imbis is kanilang hold shoulder yan. Yung ibang mga kababayan natin nagtitiis magpila sa sa mga sa mga government official, sa mga may mga naga-sponsor. Dito napakaswerte, aksidente na tatay, big sponsor pang nilapitan, binigyan sila. Grabe ka, napakaswerte. Pero sponsor pa rin ang na bus, di ba? If watching, I'm willing to die right now kung hindi ako nagsasabi ng totoo. I want to open myself for the real. I want to be true to sa mga tao sa akin. Kasi hindi madali magpadala ka ng umabot ng 367,314. Ito yung at saka lahat nandito po. Totoo yan, matay. Napakahirap magpadala ng 367,000 sa isang padalahan lang yan, matay. Pero siguro yung 367, yan, paunti-unti, mga 20, 50, yan. Pero hirap pa rin yan hanapin, matay, ha? Malaki yan sa Pilipinas naman na pera. Yon sa phone ko. Mabuti hindi ko po in-erase kasi in-erase ko yung bank account ko kasi ayaw ko malaman ng asawa ko lahat na pinadala kong pera. So the month of March, nagsinungaling pa siya para lang makapadala sa beneficiary, nagsinungaling pa sa sariling asawa niya. Di ba, mahatay? Grabe, no? Tapos ganito-ganitoan niya lang yung big sponsor. ang pinadala ko pong pera, kasi 2 taong pinapadalan ko. Yung isa, para sa isang kalingap, alam mo yon, ako narinig mo, alam mo yon, pinadala ko sa iyo para i-vlog ang tao na to. So yung month of March, ang una kong pinadala, bakit ko sinasabi to? Dapat hindi ko sabihin to. Dahil sinasabihan pa ako, wala akong konti lang ang bag ko. Kaya sasabihin ko to. At dinadya ko sa Facebook kasi hindi, madam, konti lang daw ang bag niya. So pinapakita, karapatan ni madam na may binibigay siya at sarili niyang sa bulsa nang galing yung pera. So malaki ito, matakay yung nambag niya. Ng pamilya ko, wala na akong pakialam kung malalaman na ng pamilya ko. At least sinabi ko yung katotohanan, kasi ito na ipagaling ko yung kuya ko na may bedridden, pinadala ko pa sa inyo kasi ganun ako. Mas inuna ko yung iba. Meron rin si madam sa pamilya na bedridden, pero inuna yung beneficiary na yon. O di ba, sana hustisya dito, di ba, matakay? Sa family ko, kaya doon ang biggest regrets ko. So nung March of March, umabot galit o regrets, di ba? Ibis niya sa kapatid niya na may bedridden, pinadala niya doon sa beneficiary na yon, di ba? Ang pinadala ko ng 43,187 kasi yun ang pinaghandaan po natin. Hindi ko po alam kung included dito yung washing machine na pinadala ko, pero wala akong natanggap na resibo kung ano mang ginastos nyo, pero itong pinadala ko. Sa isang kalingap na binilihan pa ng wasin-wasin, wala pang report sa sponsor, hindi naman lang na
Ma'am, nakabili na kami ng washing machine. Ito resibo, para ano lang, updates lang na nakabili kami. Para alam mo, may washing machine na kami, magpapasalamat kami. Wala. Di ba mga katangay? So, kahit hindi naman hiningian siya ng sponsor na resibo, nagbili siya ng washing machine, dapat automatic pa rin yun. Kung nakabili ka, bigay mo yung totoong nakabili ka. Di ba? Para may resibo, di ba? Para hindi para asa yung sponsor. Kamusta na kaya? Nakabili na kaya yun? Di ba? Nadala ko ng month of March, umabot ng 22,000. That my cash money galing sa bangko. Kasi mismo yung bangko nag-ano sa akin ng mga, itong confirmation ng mga lahat ng resibo ko. Ito, galing to. Kasi yun ang sinabi po sa akin ng lawyer ko. Kailangan may mga ebidensya ako lahat ng pinadala ko. Kasi ayaw ko yung gumagawa tayo ng kwento na walang katotohanan. I want to tell the truth. Maganda. Nag-advise si Madam para malinis na rin yung pangalan niya kasi binabash niya mata eh. So karapatan niya mata. Siya na nga tumulong, siya pa ang nabash, di ba mata? Ito natin. Hindi po ako natakot dahil karapatan ko bilang isang babae, isang ina. Meron din akong anak may special need. Bilang ina, alam ng Diyos. At saka itong month of March, ang pinadala ko diretso sa isang tao na yan is 16,967. Nandito po lahat ng mga lista. Ito po, kung makita nyo, padala ko lang yun sa isang tao yun. All the way there. All the way po. Confirmation yan sa bank account ko po. Hindi ko hiniram yung pera, sariling kong pera po to. I know my pamangkin is watching right now. Kasi po, hindi ko pinagmayabang kahit paano po nakabili po kami ng mga bahay sa Pilipinas. Sa sariling sikap ko, hindi po ako nangutang sa bangko para naramdaman ko dito si Madam yung sponsor. Sama talaga na loob niya. Yung ginawa sa kanya, parang pagtataksil, 'di ba? Pagtataksil na imbis magpasalamat yung beneficiary na 'yon, 'di ba, mahatakay. At tinanggal daw sila sa grupo, 'di ba? Grabing sakit 'yun mahatakay sa kanya. Na nagsakripisyo, na tumulong, nabigyan ng yung beneficiary. Hindi ito pang boy sa beneficiary. Ano to, paalala ni Madam na hindi magpapasalamat na ako na nakatulong, ako pa naging masama, di ba? Tuloy natin. Pinaghirapan ko, kaya doon ako na-realize ko why I'm doing this. Kaya sabi ko, Lord, kailangan ko i-open up. At saka nag-control ako sa mga pare, sa mga kaibigan ko. Sabi nila, kung matapa akong tao, panindigan ko yung katotohanan in the right way. Kahit siraan nyo ko, sabi nyo kung budol-budol, or nagmayabang, hindi po, totoo po to. At saka yung first souvenir, para sa first monthsary, nandito din po yung ginastos ko. Umabot to ng, galing pa to ng Bacolod, 4,200. May resibo pa ako nito. Kasi mismo yung nagpadala sa akin ng resibo. Everything what I say, I have a resibo. Okay? The next one, in the month of April, the month of April, nagpadala kami kasi ito na yung celebration. Ang first monthsary yata yung March. So yung mga iba na sinasabing secretary, wala sa libro nyo ang anong meron ako kasi personal kong pinadala to. Hindi na a group contribution. So ito pinilinaw niya, sarili niyang pira sa bulsa ito na nilista niya at hindi niya sinali yung contribution ng bawat grupo na may iba-iba naman ng grupo yung nagpadala. Sarili niya ito matakay yung pinapakita niya na resibo. Sa totoo lang, masakit para sa mga pamilya ko, sa asawa ko, sa mga kapatid kong ginawa ko to kasi never ko ginawa to sa buhay ko. Pero ginawa ko to dahil naawa ko sa isang tao kasi akala ko itong tao magbago yung buhay na kung may nagawa kong kabutihan. Alam ko marami na ako napaaral, marami na ako napag-graduate, but this is the first time I'm doing this. Kung imagine kung ganun yon, tapos in a month, ito pa, ang dami to sa resibo ko. Tapos the month of April, di ba? Umabot ang pinadala ko ng 65,000. March, simula April, walang hinto padala niya matangay. Nagmisto lang prinsesa ang beneficiary. Sa buhay niya wala siya nakahirap-hirap buong pamilya niya. Hindi na sila nagtatrabaho dahil grabe pinadala na siya ng sponsor. Hindi lang si Madam sponsor, pati yung ibang sponsor din. To grabing grabing hindi na sila naghihirap, hindi na sila pinapawisan magtrabaho. Nandito po. At saka nandito din po sa
sa phone ko, yung mga resibo po, nandito lahat. Kaya dito po, hindi po magsinungaling yung confirmation po ng bank na pinadala sa akin hindi lahat. kasi may date yan. May date yan eh. Na talagang hindi madadaya. At kasi kailangan ko ng receipt, everything. Kasi dinilit ko po yung apps na pinapadalhan ko. Dinilit ko kasi ayaw ko makita ng asawa ko. But ngayon Grabe, po, no? Nagsinungaling pa siya sa asawa niya para makapadala dito, no? Grabe, no? piliin ko yung pamilya ko kaysa sa mga ganitong tao na hindi makatulong sa akin. Kaya nandito po lahat ng mga resibo ng mga pinadala ko po. All the way from March 3. At saka yun po yun. Month of May. Ito po kasi malaki ito eh. Month of May kasi is celebration. Kasi itong tao to nagsabi sa akin na hindi na-experience yung dibu. Hindi na-experience ganito. Gusto ko ma-experience siya. Gusto namin ni Bit Bishop ma-experience. Bit Bishop spending more than 100,000. More. Alam ko. At ako, nung time na yun, nag-spend ako almost... Nadala sila doon sa mga vlogs na hindi naranasan magdibo. Kaya nahuhok talaga yung mga puso ng mga big sponsor na, uy, ganito, ganun. Mayroon talaga, katulad ito ni Madam, nahuhok siya. So, normal yun, nagkakamali, di ba? Pero at least, nililinaw lang ni big sponsor dito na siya, na hindi siya nagpapasikat din. May pinaliwanag niya rin. Pinapaliwanag, inilinis niya lang na parang siya ay bibita na budol-budol. Dito nililinaw niya lang na may pira siya binaambag at sinasabihan na maliit lang inambag. May malaki yan mataas, 367. Pinilinaw niya lang dito mga tayo na may inambag din siya. Di ba mga tayo? Karapatan niya magpaliwanag sa sarili niya. 147,574. Wag, hindi magsinungaling yung ledger ko at saka yung bank account ko po. Kasi ako po yung unang nag-reserve ng ni-reserve ko yung location. Kaya God is watching, God is telling the truth. Kaya kung kayo naninira sa akin, hindi isipin nyo na lalo yung mga narinig kong ma-reactor na wala akong ambag. Po, hindi pa ako nag-ambag talaga ng September, October, November. Natauhan po ako. Ba't ako magbibigay sa tao ng pera na may tirahan naman, may makakain naman, marami na ngailangan, hindi makapag-aral, halos hindi makakain, they deserve that help. At saka nagdasal ako kasi ang daming kong na-realize na Lord, why I doing this for one person para sumikat, pati billboard. Kami ni Bitby siya ang gumastos noon. Grabe, trending yung billboard na yun eh. So sila pala gastos. At saka yung pamangkin ko nandyan, alam niya yon kasi siya yung gumawa ng ako yung Alright, grabe, naramdaman ko si Madam yung sakit, di ba sakit, na nag-import. So, hindi lang si Madam sponsor ito at may iba pa yan, na mistulang prinsesa at magandang buhay yung beneficiary na yun. Hindi na sila nahirapan magkaroon ng pira, nagkaroon ng negosyo. Sabi nga ni Madam na naahok sila dahil hindi naranasan ng beneficiary ito na magdibo. So nag-aaral ito. So mahaba ito mga tangay, mahaba. Pag-ibisita na lang ang video ni Madam na siniwalat niya ang katotohanan at yung sa sarili niya lang ito at sinungaling siya sa buong pamilya niya. Nagpapadala siya sa beneficiary. Biruin mo yun, pamilya niya may sakit, bedridden, nagsinungaling siya sa asawa niya, pinagpalit niya yung hindi na pamilya niya sa beneficiary para makapadala ng pera, no? So right mga tangay, maging awareness ito sa sponsor, beneficiary at sino man. At at least na labasan ni Madam para ma-relax na rin siya. Siyempre nakita natin, grabe, nataranta na rin siya eh. Nasama loob niya, di ba mga tangay? Siya na paging masama, siya tumulong naging masama. So right mga tangay, yan lang reaction ko. At maraming salamat at nabigay na linaw ito. Sana bigay linaw at sa beneficiary na lang yun, sana i-contactin niya na lang si Madam na private visit na maghihingi na lang siya ng pasensya. Sila rin na kinabang doon, hingi na lang siya ng pasensya, diba? Kahit ibaba niya yung kung ma-pride siya, wala na tayo doon, di mamatay ay mas lalo siya mababas dyan, di mapatay sila ang nakinabang doon sa pira ng big sponsor na pinaghirapan ng big sponsor yun, di ba? Ay
kontakin na lang private message, maghingi na lang siya, pasensya madam, mayroon pala ako nagawa ganyan, pasensya niya na lang, di ba mga tangay? Kung mag-sorry siya, di ba mga tangay? Di ba, sobrang ano ni madam eh, ano talaga, napiktuhan siya talaga. So alright mga tangay, yan lang reaction ko. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para update ka sa mga upload na reaction ko. At kung di ka pa nakapalo sa FB ko, Katangay PLC, nakapalo rin ako dyan. FB page ko, Katangay PLC, ito Fisher, nag-upload rin ako dyan. At sige, kung nabali sa Nos Matubak, kung di ka nakasubscribe na rin, panoorin natin yung vlog sa Kuya Bat. At kay Atina, at kay Kalingap Rob, at kay Business Official Papadis TV, at iba pang charity vlogger. So alright mga tayo, maraming salamat pagsama sa aking reaction. At lagi tayo mag-ingat. See you sa next reaction ko. Maraming salamat. Adios, thank you, bye bye mga tayo.